A blessed good day mga ka-newbie. I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you the beginner's guide to designing transparency cubes in PowerPoint. You can create transparency cubes, edit and change the cubes to different shapes like trapezoid, hexagon, and many more. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, first open muna tayo ng ating mga PowerPoint presentation. The blank presentation usually na ginagawa natin to create a new slide. Now, dito sa first step natin, so tatanggalin lang natin tong preset na ito. So we need to start in a blank presentation. Then I'm going to close this designer. Now, ang first step na gagawin natin is to insert. So select natin tong insert shapes ng rectangle to create a cubes. Okay, so lagay lang tayo dyan ng rectangle. So kung mapapansin nyo, ang rectangle natin under the shape format, nagsasize siya ng 7.18 cm by 10.45 cm. Dito po tayo tumingin sa size niya. Okay, so para mapabilis tayo, hindi tayo tumagal, palitan lang natin siya, let's say 7 cm by 7 cm. Then, enter nyo lang ho. Now, so ito na ang ating 7 by 7 cm cube. So, dapat pareha sila ng sukat para matawag natin siyang cube. The next step na gagawin natin is i-right click natin itong shape. Then, punta tayo sa baba, select the format shapes. Under the format shape, select this effects and select the 3D rotation. Under the 3D rotation, under preset, change the preset to parallel and select this isometric top up, or itong nasa baba, mas maganda ang ating off-axis 1 top. Okay, so kung mapapansin nyo, nagganyan na, no? So, nag-off-axis top 1 siya. So, paano natin siya gagawing 3D? So, hindi natin siya magagawang 3D ng 3D cubes ng ganyan lang. So, the next step na gagawin natin ay punta tayo under the format shape, punta tayo dito sa 3D format. Under the 3D format, baba po tayo. Select the material. Okay, under material, the depth, no? Para mapa-size natin siya ng cubes. Select this size, no? Papalitan natin ng depth niya is to 100. Okay, kung mapapansin nyo, under the depth ng 100 size, hindi siya cube na cube pa rin. Okay, so although 100 na siya, para ma-fix natin siya into 100 cube, maglalagay tayo ng pattern. Kasi the more na i-click natin tong top, the more na bumababa siya. So, hindi pa rin natin ma-fix kung ano yung exact size ng ating cube. So, para makuha natin yun, punta tayo dito sa size natin ulit. Select the straight line and insert shapes and select the lines. And i-click nyo dito sa dulo na yan and select nyo hanggang dito sa baba. Okay, then mapapansin nyo dito 7.53 cm ang height niya. So palitan natin siya ng 7 lang. Kasi 7 lang ang size natin. Then press enter. Okay, so kung mapapansin nyo hanggang dyan ang 7 cm. So palitan natin siya ng kulay black ang kulay. No, line of black para mapapansin natin siya. Okay, now, next step, select this shape ulit or cube na gagawin natin and balik tayo sa shape options and doon sa depth.
Okay? Ngayon, ipa-plus nyo lang itong sa taas, click nyo lang yung size niya yung taas, hanggang umabot siya doon sa dulo ng line natin para ma-meet natin yung size na cube niya. Because 7 cm width, length, at ngayon yung height niya ay gagawin nating 7 cm. Okay, so eksakto na siya na naging cubes niya. Kung i-move natin itong cube, pwede nyo nang burahin ngayon ang ating line. So let's delete that one. Now, so naka-cube na tayo. I'm going to duplicate this cube. Okay, by pressing Ctrl D or Ctrl D. Okay, now, so dalawa na ang cube natin. So, ang gagawin natin dito sa isa, itong isa gagawin natin siyang transparent. So, paano natin siya mata-transparent? So, ang gagawin nyo lang, i-select this cube. So, click nyo lang siya, then go to the effects, at punta tayo dito sa under the 3D format, punta tayo sa material, and select under the special effects, select this wireframe. At kung mapapansin nyo, naging transparent na ang cubes niya. Kung gusto nyo pakapalan yung outline, all you have to do ay dito sa contour, select the size ng gusto nyo. So for example, 3 is enough or 4, pwede na. No? So kung mapapansin nyo, naka-cube na tayo ng transparency from dito sa ating 3D cube to transparency na cube. Okay? Ngayon, paano natin siya i-edit and change to different shapes gaya ng trapezoid at saka hexagon, no? At kung ano man ang gusto nyong shape. So all you have to do, kung gusto nyong transparency lang ang papalitan, select nyo lang ito. Or pwede nyo rin ipagsabay silang iselect para sabay din silang mag-re-reshape. Okay, so select natin itong shape format. Under the shape format, select nyo itong edit shapes. Then after edit shapes, select the change shape. And after the change shape, mamimili na tayo dito. So if you want this trapezoid, click nyo lang yung trapezoid and automatic na siyang mag-change ng shape. If gusto nyo naman siyang palitan to hexagon, so edit shape, change shape, and select the hexagon. So kung papalitan natin to 7 sides, so change shapes, palitan nyo rin siya ng 7. Okay, so nandiyan dyan yung hexagon natin with 7 sides, no? So nasa sa inyo yan kung ano ang gusto nyong shapes na pwede nyong i-edit. So naturuan ko na kayo paano gumawa ng transparency cubes, how to edit and change it to the transparency cube. Sana may natutunan kayo dito sa tutorial to. Anyway, applicable pala itong mga cubes na to. Kadalasan ginagamit natin to sa mga math, no? Sa mga mathematics. So sana may natutunan kayo sa tutorial na to. Maraming salamat. God bless and stay safe. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.